Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang I Am Legend. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang kwento sa hinaharap, kung saan binago ng mga siyentipiko ang virus ng tigdas upang maging lunas sa halos lahat ng sakit, kabilang na ang kanser. Ngunit nagkaroon ng malaking pagkakamali at tuluyang nakawala ang virus. Kumalat ito sa buong mundo at nahawa ang karamihan sa populasyon. Ang mga nahawahan ay nagbago bilang mababanggas na nilalang na tinatawag na Darkseekers, na nangangain ng tao at hindi kayang mabuhay sa ilalim ng sikat ng araw. 3 taon matapos ang pagkalat ng virus, naging isang wasak at tahimik na lugar ang New York City. Dito naninirahan ng isang virologist ng hukbo na si Robert kasama ang kanyang tapat na asong si Sam. Dahil malaya nang gumagala ang mga hayop sa lungsod, ginagamit ni Sam ang matalas nitong pangamoy at pandinig upang matuntan ang kanilang mahuhuli. Nagmamaneho si Robert ng anumang sasakyang makuha niya sa kalsada dahil wala ng ibang tao roon. Gayunman, maraming daan ang nahaharangan ng mga gumuhong sasakyan at mga labi ng gusali kaya madalas ay napipilitan siyang maglakad. Sa tagal ng kanyang pamumuhay sa mapanganib na mundo, naging mahusay na siyang mangangaso at mamameril. Palaging nagpapaalala ang kanyang relo kung malapit nang lumubog ang araw upang makabalik siya agad sa kanyang bahay bago lumabas ang mga Darkseekers. Pagdating sa bahay, nagbubuhos siya ng bleach sa harap ng pintuan upang hindi masundan ng mga nilalang ang kanyang amoy. Upang hindi mabaliw sa matinding pag-iisa, sinusubukan ni Robert na mamuhay ng normal. Nangangalap siya ng pagkain sa iba't ibang bahagi ng lungsod at araw-araw ay naghahanda ng hapunan habang nanunood ng mga lumang balita na parang may telebisyon pa rin. Mahilig din siyang magpatugtog ng musika habang naliligo si Sam. Kapag sumasapit ang gabi, sinasarado niya ang lahat ng pinto at bintana bago sila magtago sa loob ng banyo kasama ang ilang baril. Mula roon ay naririnig nila ang nakakatakot na mga ungol ng mga Darkseekers sa labas, na nagpapaalala kay Robert ng araw nang magsimula ang sakuna. Noong unang kumalat ang virus, isinara ang buong isla ng Manhattan dahil ito ang pinagmulan ng impeksyon. Nagkagulo ang lahat habang pilit na tumatakas ang mga tao. Sinundo ni Robert ang kanyang asawang si Zoe, ang kanilang anak na si Marley, at ang tuta nilang si Sam upang mailikas sila. Nagkaroon sila ng pagtatalo nang malaman ni Zoe na hindi sasama si Robert dahil nais niyang manatili upang humanap ng lunas. Bigla silang inatake ng isang nahawahang tao kaya napilitan silang tumakas. Sa kasalukuyan, matapos ang kanyang ehersisyo tuwing umaga, bumababa si Robert sa kanyang laboratorio sa basement upang ipagpatuloy ang pananaliksik. Hindi niya pinapayagang pumasok si Sam dahil maaari itong mahawa, samantalang siya ay likas na immune sa virus. Doon ay mayroon siyang 12-dosenang mga daga na kanyang sinusubukan ng iba't ibang serum. Kalahati sa mga ito ay lalo lamang nagmumutate habang ang iba naman ay namamatay. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin niyang may isang daga na tila gumagaling. Dahil dito, napagtanto niyang kailangan na niyang magsagawa ng eksperimento sa isang taong nahawahan. Pagkaraan nito, nagtungo sila ni Sam sa isang tindahan ng mga DVD kung saan naglagay si Robert ng mga mannequin upang maramdaman niyang normal pa rin ang mundo. Kinakausap pa niya ang mga ito habang pumipili ng pelikulang papanuurin at palaging ibinabalik ang huling hiniram niyang DVD na parang bukas pa rin ang tindahan. Matapos mamitis ng mga gulay sa maliit niyang taniman, tiningnan niya ang mapa kung saan minamarkahan niya ang mga bahay na napasok na niya. Sa susunod na bahay na kanyang sinaliksik, kaunti na lamang ang natagpo ang pagkain dahil halos lahat ay nakuha na ng mga taong tumakas noon. Nakakita rin siya ng isang silid ng sanggol na hindi man lamang nagamit, dahilan upang lalo siyang malungkot. Pagkatapos ay nagtungo siya sa isang gasolinahan upang magpakarga ng gasolina. Habang umiikot sa lungsod, nagpapatugtog siya ng paulit-ulit na mensahe sa radyo na nag-aanyaya sa sinumang nakaligtas na pumunta sa South Street Seaport, kung saan naghihintay siya na may pagkain at ligtas na matutuluyan. Habang naghihintay ng maaaring dumating na mga survivor, naglalaro siya ng golf sa ibabaw ng isang lumang eroplano. Maya-maya ay may naamoy na osa si Sam kaya agad nila itong hinabol. Sa sobrang lapit ni Sam, natakot ang hayop at tumakbo papasok sa madilim na gusali. Kahit pinipigilan niya ang aso, napilitan si Robert na sumunod. Maingat siyang naglakad sa loob dahil alam niyang doon nagtatago ang mga Darkseekers. Gumamit lamang siya ng maliit na ilaw upang makakita. Bigla siyang nakarinig ng nakakakilabot na sigaw mula sa kabilang silid ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang paghahanap kay Sam. Nang sundan niya ang bakas ng dugo hanggang sa ikalawang palapag, una niyang inakalang si Sam ang nakita niya sa likod ng pader, ngunit usa pala iyon.
Sa katabing silid naman ay natuklasan niya ang isang grupo ng mga Darkseekers na nakatago sa sulok. Mabilis niyang natakpan ang ilaw kaya hindi siya napansin. Sa wakas ay nakita niya si Sam na nanginginig sa ilalim ng isang mesa at ayaw lumabas. Bigla namang lumitaw ang isang Darkseeker na kumakain ng hayop at agad siyang inatake. Mabilis niya itong nabaril at tumakbo silang magkasama ni Sam. Dahil sa ingay, hinabol sila ng iba pang mga Darkseekers kaya pinadaan niya si Sam sa ibang direksyon upang mailigtas ito. Nang maabutin siya ng mga halimaw, tumalon siya mula sa bintana. Malakas ang kanyang pagbagsak ngunit nakadagan siya sa isang Darkseeker kaya nakaligtas siya. Paglabas ng sikat ng araw, agad na nasunog at namatay ang lahat ng mga nilalang habang muli namang nagkita sina Robert at Sam. Pagkaraan nito, naghanda si Robert ng bitag gamit ang isang malaking tela at isang truck sa gilid ng tulay. Pinaiwan muna niya si Sam bago nagpatak ng sarili niyang dugo sa tela upang maakit ang isang Darkseeker. Lumabas na ang isang nahawahan at nahulog ang truck, dahilan upang makulong ito sa bitag. Mula sa loob ng gusali ay sumilip ang pinuno ng mga Darkseekers at galit na umungal kay Robert, na bahagyang nasunog ng sikat ng araw. Dinala ni Robert ang nahuling Darkseeker sa kanyang laboratorio at napansin ang tato nitong paru-paro. Gamit ang UV lamp ay kinumpirma niyang nahawahan nga ito bago tinurukan ng kanyang bagong serum. Sa una ay tila walang nangyari, ngunit makalipas ang ilang segundo ay nagsimulang magwala ang nilalang hanggang sa mawala ng pulso. Agad siyang nagturok ng panibagong gamot upang maibalik ang tibok nito. Bagamat nabigo ang eksperimento, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pananaliksik. Sa kanyang video diary, sinabi niyang napansin niyang handang malantad sa sikat ng araw ang pinuno ng mga Darkseekers. Naniniwala siyang maaaring humihina na ang kanilang pag-iisip o kaya'y desperado na sila sa paghahanap ng pagkain, kaya nawawala na ang kanilang likas na pag-iingat. Muli niyang naalala ang araw ng pagkalat ng virus. Sarado na noon ang mga kalsada kaya napilitan silang maglakad patungo sa pantalan. Doon ay sinusuri ng mga sundalo ang bawat tao bago payagang makaalis. Nakapasa si Marley sa pagsusuri ngunit si Zoe ay una nilang itinuring na nahawahan. Ginamit ni Robert ang kanyang awtoridad upang ipaulit ang pagsusuri at napatunayang ligtas din ang kanyang asawa. Dahil kabilang siya sa militar, nabigyan ng pwesto ang kanyang pamilya sa isang helicopter. Nang dumating ang helicopter, nagpaalam si Robert sa kanyang pamilya dahil kailangan niyang manatili upang humanap ng lunas. Bago lumipad ang helicopter, ibinigay ni Marley si Sam sa kanyang ama upang may kasama at tagapagtanggol siya. Gumawa rin siya ng hugis paru-paro gamit ang kanyang mga kamay bilang huling pamamaalam. Sa kasalukuyan, napansin ni Robert na kaarawan pala niya ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang nakasanayang gawain. Habang nagmamaneho, nakita niya ang isang mannequin sa tabi ng tulay na hindi naman niya inilagay roon. Nabahala siya at agad itong binaril. Nang mapansin niyang maaaring isa itong bitag, nagpaputok siya sa paligid ngunit walang nangyari. Paglapit niya sa mannequin, biglang gumana ang isang bitag na kahawig ng sarili niyang ginawa. Nahulog ang isang sasakyan at hinayla siya ng lubod hanggang sa mabitin siyang patiwarik. Malakas na tumama ang kanyang ulo at nawalan siya ng malay. Maya-maya ay nagising siya dahil sa alarma ng kanyang relo at napansing malapit ng lumubog ang araw. Pinutol niya ang lubod gamit ang kutsilyo ngunit nasugatan ang kanyang binti sa pagbagsak. Habang pilit siyang gumagapang patungo sa sasakyan, lumitaw ang pinuno ng mga Darkseekers at nagpakawala ng 3 nahawa ang aso. Sa una ay napipigilan pa sila ng natitirang sinag ng araw, ngunit nang tuluyang lumubog ang araw, sabay-sabay silang sumugod kay Robert. Nang makagat si Sam ng isa sa mga natitirang aso, agad siyang sinalakay nito. Muntik na ring makagat si Robert ng isa pang aso, ngunit kahit nasugatan si Sam, nagawa pa rin niyang itulak palayo ang mabangis na hayop. Sinamantala ni Robert ang pagkakataon at binaril ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng laban, bumagsak si Sam dahil sa matinding sakit. Agad siyang binuhat ni Robert at dinala sa kanyang laboratorio kung saan itinurok niya ang serum. Habang hinihintay ang epekto nito, kinalong niya si Sam at kinantahan ito. Ngunit unti-unti niyang napansin na nagsisimula na itong magbago. Nang tangkain siyang kagatin ni Sam, napilitan si Robert na wakasan ang buhay nito upang hindi na ito magdusa. Labis siyang nasaktan at tuluyang bumigay sa lungkot. Kalaunan, inilibing niya si Sam sa parke. Patuloy rin siyang umiinom ng gamot upang hindi tuluyang masiraan ng loob. Pagbalik niya sa sasakyan, lalo siyang nalungkot nang makita ang bakanting upuan na dati inuupuan ni Sam.
Huminto siya sa isang tindahan ng mga DVD at kinausap ang mga mannequin na para bang totoong tao ang mga ito. Ngunit nang walang sumagot, lalo niyang naramdaman ang matinding pag-iisa. Dahil sa galit at matinding kalungkutan, nagmaneho si Robert patungo sa tulay at sinagasaan ang maraming Darkseeker bilang paghihiganti. Marami siyang napatay, ngunit lalo pang dumami ang mga ito hanggang sa maipit ang kanyang sasakyan sa gilid ng tulay. Habang binabasag ng Alpha ang bintana at nagsisiksikan ang iba pang Darkseeker sa ibabaw ng kotse, nagawa ni Robert na paandarin muli ang sasakyan ngunit bumangga ito sa isang poste ng ilaw. Inakyat ng mga Darkseeker ang poste at ibinagsak ito sa sasakyan, dahilan upang madurage ang bubong nito. Sinubukan ni Robert na makatakas ngunit patuloy siyang binabangga ng mga halimaw habang inuutusan sila ng Alpha. Sa huli, tumaob ang sasakyan at naipit siya sa loob. Gumapang ang Alpha papasok sa bintana at handa na siyang patayin nang biglang sumiklab ang isang malakas na UV light. Dahil dito, nagsitakbuhan ang lahat ng Darkseeker. Bago mawala ng malay, napansin ni Robert na may taong papalapit sa kanya. Paminsan-minsan ay nagigising siya at napansing nasa loob siya ng sasakyan kasama ang isang babae na nagtatanong kung saan ang kanyang bahay. Ibinigay niya ang kanyang address bago muling mawala ng malay. Habang walang malay, napanaginipan niya ang araw na lumikas ang kanyang pamilya sakay ng helicopter. Noon, pinasabog ng pamahalaan ng tulay upang tuluyang ma-isolate ang isla. Dahil dito, nagkagulo ang mga tao at nagsiksikan sa isa pang helicopter. Nawalan ito ng kontrol at bumangga sa helicopter na sinasakyan ng pamilya ni Robert, na siyang ikinamatay ng mga ito. Pagkagising ni Robert, nakita niyang nasa sala na siya ng kanyang bahay at natahina ang sugat sa kanyang binti. Nang makarinig siya ng ingay, agad siyang kumuha ng baril at nagtungo sa kusina. Sa isang iglap ay inakala niyang pamilya niya ang nakita niya, ngunit sina Anna at ang anak nitong si Ethan pala ang nagligtas sa kanya noong nakaraang gabi. Ibinalik ni Robert ang kanyang baril at hinikayat siya ni Anna na sabayan silang mag-almusal. Ikinwento nitong galing sila sa Maryland at nagtungo sa daungan matapos marinig ang mensahe ni Robert sa radyo. Sinabi rin ni Anna na papunta sila sa Vermont dahil may kolonya ng mga nakaligtas sa kabundukan na hindi pa naaabot ng virus. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Robert. Sa sobrang galit, ibinagsak niya ang plato at paulit-ulit na sinabing patay na ang lahat. Nang mapansin niyang nawawala na siya ng kontrol sa sarili, nagtungo siya sa banyo upang kumalma. Pagbalik niya sa sala, nadatnan niyang nanunood sina Anna at Ethan ng Shrek. Sinabayan niya ang mga linya ng pelikula at ipinaliwanag na hindi na siya sanay makisalamuha sa ibang tao kaya minsan ay nagmumukha siyang kakaiba, ngunit wala naman siyang masamang intensyon. Nagpasalamat si Robert kay Anna sa pagliligtas sa kanya at tinanong kung paano sila nakaligtas. Ipinaliwanag ni Anna na dati silang sakay ng isang barko ng Red Cross malapit sa Esmang o Paulo. Nang bumagsak ang hukbong dagat, nagsimula silang huminto sa iba't ibang lugar upang maghanap ng mga supply. Sa kasamaang palad, may nagnakaw sa kanilang barko. Bagamat 5 sa kanyang mga kasamahan ang immune sa virus, napatay pa rin sila ng mga Darkseeker. Hinahapunan, binal ika ni Robert ang bitag na nakahuli sa kanya noon. Hindi pa rin siya naniniwalang mga Darkseeker ang gumawa nito dahil para sa kanya ay wala silang mataas na antas ng pag-iisip. Habang nag-uusap sila malapit sa isang fountain kung saan naglalaro si Ethan, sinabi ni Anna na tila unti-unti nang nag-i-evolve ang mga Darkseeker. Nang marinig ni Robert na nilalamig si Ethan sa tubig, nakaisip siya ng bagong eksperimento. Dinala niya sa laboratorio ang babaeng Darkseeker, pinatulog ito gamit ang pampamanhid at pinalamig ang katawan sa yelo, umaasang magiging mas epektibo ang serum. Napansin ni Anna ang napakaraming litrato sa dingding na nagpapakitang marami ng Darkseeker ang sinubukan ni Robert gamutin ngunit lahat ay namatay. Maya-maya, nakita nilang natutulog si Ethan sa sofa kaya inilipat nila ito sa dating higaan ni Marley. Napansin din ni Anna ang mga larawan ng pamilya ni Robert. Ikinwento niyang ipinangalan niya si Marley sa tanyag na mang-aawit na si Bob Marley. Dahil hindi siya pamilyar dito, pinatugtog ni Robert ang isa sa mga kanta nito at ipinaliwanag kung paano siya naging inspirasyon ni Bob Marley dahil kahit binaril ito noon ay hindi pa rin tumigil sa pag-awit. Habang papalubog ang araw, sinimulan ni Robert na isara at patibayin ang lahat ng bintana ng bahay. Muli siyang hinikayat ni Anna na sumama sa kanila sa kolonya sa Vermont. Tinanong naman ni Robert kung paano siya nakatitiyak na totoo ang lugar na iyon. Sumagot si Anna na sinabi iyon ng Diyos dahil may plano siya. Dahil dito, nagalit si Robert.
Sinigawan niya si Ana at sinabing bilyon-bilyong tao na ang namatay at marami sa kanila ay kinain pa ng mga nahawahan. Para sa kanya, patunay iyon na walang Diyos. Biglang naputol ang kanilang pagtatalo ng makarinig sila ng kakaibang ingay sa labas. Pagtingin ni Robert, nakita niyang napapalibutan na ng mga Darkseeker ang kanyang bahay. Agad na tumakbo si Ana sa itaas upang tingnan si Ethan, habang binuksan naman ni Robert ang mga UV light na inilagay niya sa paligid ng bahay. Ngunit nagtulungan ang mga Darkseeker upang sirain ang lahat ng ilaw at muling sumugod sa bahay. Dahil wala ng ibang paraan, pinasabog ni Robert ang mga bombang nakabaon sa paligid ng bahay. Maraming Darkseeker ang namatay sa napakalakas na pagsabog habang mabilis na kumalat ang apoy sa buong paligid. Habang hinahanap sina Ana at Ethan, biglang sinalakay si Robert ng Alpha. Nakagat siya nito at paulit-ulit na ibinalibag sa dingding at sa rehas ng hagdan. Samantala, isa pang Darkseeker ang umakyat sa ikalawang palapag. Ibinalibag ng Alpha si Robert sa mesa at sa mga estant ng aklat bago ito umungal sa kanyang harapan. Nakakuha si Robert ng distornilyador at sinaksak ang binti ng Alpha. Bilang ganti, ibinagsak siya nito sa hagdan. Nagawa ni Robert na makakuha ng baril mula sa isang lalagyan ng payong at agad nagpaputok. Ngunit mabilis na nakaiwas ang Alpha at tumakbo papunta sa ibang silid. Nang makita ni Robert ang isang tangke ng gas, binaril niya ito at sumabog ang buong silid. Gayunpaman, nakatakas pa rin ang Alpha sa pamamagitan ng pag-akyat sa hagdan. Hinabol ito ni Robert habang walang tigil sa pagpapaputok, na naging dahilan ng matinding pagkasira ng bahay. Nang mapansin niyang nakatakas na ang Alpha sa bintana, agad niyang hinanap sina Ana at Ethan. Natagpuan niya silang nagtatago sa ilalim ng mga kasangkapan habang may isang Darkseeker na unti-unting sinisira ang kisame. Susubukan sana ni Robert na kunin ang isang baril nang marinig ng halimaw ang tahol ni Marley. Bigla itong sumugod kaya napilitan siyang tumakbo. Sa tamang oras ay nakuha niya ang baril at napatay ang Darkseeker. Inilabas niya sina Ana at Ethan sa kanilang pinagtataguan ngunit bigla silang nakarinig ng panibagong ingay. Pagtingin niya sa labas, bumalik ang Alpha kasama ang mas malaking hukbo ng mga Darkseeker. Dinala niya ang dalawa sa laboratorio sa basement habang inaakyat na ng mga halimaw ang gusali. Sa sobrang dami ng mga ito sa bubong, bumigay ito at bumagsak silang lahat sa loob ng bahay. Sa laboratorio, laking gulat nilang makitang unti-unti nang gumagaling ang babaeng Darkseeker. Sa wakas ay natuklasan na ni Robert ang lunas. Bago pa siya makapagpasya kung ano ang susunod na gagawin, pinasok ng mga Darkseeker ang laboratorio at walang tigil na hinampas ang pintuan. Sinubukan ni Robert na ipaliwanag na kaya na niyang iligtas sila, ngunit hindi siya pinakinggan. Nang dumating ang Alpha, madali nitong nabiyak ang matibay na salaming pintuan dahil sa pambihirang lakas nito. Ilang ulit pa nitong hinampas ang salamin bago gumuhit ng larawan ng isang paru-paro rito. Doon naalala ni Robert ang tato ng babaeng Darkseeker at ang mga sinabi ni Marley. Napagtanto niyang may damdamin rin pala ang mga Darkseeker. Kaya ibinaba niya ang kanyang baril, inalis ang serum sa babae at sinabi kay Ana na buksan ang pintuan. Inilabas niya ang higaan ng babae habang mabilis na bumabalik ang impeksyon sa kanyang katawan. Tinurukan niya ito upang magising. Nang makita siya ng Alpha, kitang-kita ang saya ng dalawa sa muling pagkikita. Humingi ng tawad si Robert, ngunit sa halip na saktan siya, kinuha lamang ng Alpha ang babae at umalis kasama ang buong kawan ng mga Darkseeker. Kinabukasan, umalis sina Robert, Ana at Ethan patungong Vermont. Habang nasa biyahe, pinatugtog nila ang bagong mensahe ni Ana sa radyo, na naghihikayat sa iba pang mga nakaligtas na magtungo sa kolonya sa kabundukan upang magsimula muli ng panibagong buhay.